sa introduction ng isang aklat. Ganito ang sinabi ng may akda: I could have been a hero and made my people proud of me. I know the kind of hero they were looking for. A fighter who dedicated his life and his family for the cause of a nation. Instead, I became a traitor in the eyes of my people. Ito ang bahagi ng introduction o paunang salita ng aklat na The Son of Hamas, na kung saan sinulat ni Mossab Hassan Youssef ang kanyang autobiography o kanyang talambuhay ukol sa kanyang conversion mula sa pagiging Muslim o Islam sa pananampalatayang Kristiyano. Kaya ang titulo nito ay Son of Hamas dahil siya ay ang panganay na anak na isa sa 7 naunang nagtayo ng Hamas nung panahon na yon. At napakagandang kwento ang pagsasalaysay ng may akda patungkol sa mga nangyari sa kanyang buhay bilang Muslim, kung saan siya itinaguyod niyang kanyang pamilya upang maging tapat at maging dakila at tinaguriang magiging bayani ng kanyang bayan dahil sa kanyang ama na naunang naging pinuno ng Hamas. At dito kinuwento niya ang hirap na dinaanan niya, ang mga nangyari, ang mga kwento patungkol sa kultura na kanyang kinabibilangan at maging sa mga korupsyon na lumalaganap sa Palestina o sa lugar ng mga Palestina upang makita niya ang kasamaan nito. At dahil sa pagkasumpong niya sa pananampalatayang Kristiyano, ganun na lamang ang kanyang pagpapalaganap nito at pagtataguyod nito upang makita ng kanyang kapwa Muslim o kanyang mga angkan, mga Arabo, ang totoong pananampalataya na nakabatay sa Panginoong Hesus. At ang aklat na ito ay isinalin sa Arabo o sa Arabic language, at ito ngayon available for free online ayon sa kanyang gumawa ng aklat na ito upang maibahagi sa Muslim world. At tunay na isang tinatawag na bayani ay tumalikod upang patunayan na ang tamang pananampalataya ay ang kanyang inaangking pananampalataya dahil sa Panginoong Hesus. At siya ngayon ay nasa bahagi kung saan tinataguyod niya ang kanyang pananampalataya at bahagi siya sa paglalaganap nito, lalo na sa kanyang mga kapwa, mga Middle Easterner na mga tao. At nandito tayo ngayon sa ating patuloy na pag-aaral sa mga aklat ng hukom, kung saan ibinahagi ng aklat nito o lalo na sa Bagong Tipan ang paghahayag o pagkilala ng mga bayani sa pananampalatayang Kristiyano. Nandoon na si Barak, nandoon na si Samson, at itong pinag-aaralan natin ay patungkol kay Gideon, ang isang hukom na itinalaga ng Diyos upang iligtas ang bayan ng Israel sa panahon na sila'y sinakop ng mga Midyanita. At tunay nga na kailangan nating aralin at tunghayan ang salita ng Panginoon dahil itong mga hukom na ito o ang tinaguriang mga bayani ng pananampalataya ay mga makasalanan. At sa kanilang kahinaan, sa kabila ng kanilang kahinaan, sila ay kinasangkapan ng Diyos upang itaguyod ang kanyang layunin para sa kanyang bayan at isulong ang pananampalataya sa Panginoong Hesus, at upang ngayon sa ating kapanahunan ay mapagkunan natin ng aral, lalo na sa ating panahon. At anyayahan ko kayo muli na buksan natin ang ating mga Biblia sa mga hukom. Hindi po natin babasahin ang chapter 6 verse 25 hanggang 7:25.
kundi babasahin lang po natin ang unang 14 na talata sa Kabanata 7 para magkaroon tayo ng ideya sa ating tutunghayang mga talata. Pamilyar ang mga talatang ito, si Gideon sa mga kilalang mga bayani, at importante na bigyan natin ng muling pagtugon ang salita o ang basahin natin ang salita upang mabigyan tayo ng tamang kaunawaan sa ating tatalakayin. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos si Jerubbaal sa makatuwid ay si Gideon at ang lahat ng mga taong kasama niya ay maagang bumangon ay nagkampo sa tabi ng bukal ng Harod. At ang kampo ng Midian ay nasa dakong hilaga nila sa may burol ng More sa Libis. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang mga taong kasama mo ay lubhang napakarami upang aking ibigay ang mga Midianita sa kanilang kamay. Baka ang Israel ay magmalaki laban sa akin, na sinasabi ang sarili kong kamay ang nagligtas sa akin. Kaya't ngayon ipahayag mo sa pandinig ng mga tao, sinumang matakutin at nanginginig ay umuwi na sa bahay. At sinubok sila ni Gideon, umuwi ang 22,000 at naiwan ang 10,000. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, napakarami pa rin ang tao, dalhin mo sila sa tubig at dooy aking susubukin sila para sa iyo. Sinumang aking sabihin sa iyo, ang taong ito ay sasama sa iyo, iyon ang isasama sa iyo. At ang sinumang sabihin ko sa iyo, ang taong ito ay hindi sasama sa iyo, iyon ay hindi sasama sa iyo. Kaya't kanyang dinala ang mga tao sa tubig at sinabi ng Panginoon kay Gideon, bawat uminom ng tubig sa pamamagitan ng kanyang dila, gaya ng pag-inom ng aso, ay iyong ihihiwalay. Gayon din ang bawat lumuhod upang uminom. Ang bilang ng mga uminom na inilagay sa kanyang kamay, sa kanilang bibig, ay 300 lalaki. Ngunit ang lahat ng nalabi ng mga tao ay lumuhod upang uminom ng tubig. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 lalaking uminom ay ililigtas ko kayo at ibibigay ko ang mga Midianita sa iyong kamay. At ang iba ay pauwiin mo sa kanya-kanyang bahay. Kaya't kumuha ang mga tao ng mga pagkain at ng kanilang mga trumpeta at kanyang sinugo ang lahat ng mga lalaki sa Israel na sa kanya-kanyang tolda, ngunit itinira ang 300 lalaki. Ang kampo ng Midian ay nasa ibaba niya sa Libis. Nang gabing iyon ay sinabi ng Panginoon sa kanya, bumangon ka, lusungin mo ang kampo sapagkat aking ibinigay na ito sa iyong kamay. Ngunit kung natatakot kang lumusong ka sa kampo na kasama si Pura na iyong lingkod. Iyong maririnig kung ano ang kanilang sinasabi at pagkatapos ang iyong mga kamay ay palalakasin upang masalakay mo ang kampo. Nang magkagayoy, lumusong siyang kasama si Pura na kanyang lingkod sa himpilan ng mga lalaking may sandata na nasa kampo. Ang mga Midianita at ang mga Amalekita at ang lahat ng mga taga-silangan ay nagkalat sa Libis na parang balang asadami. At ang kanilang mga kamelyo ay di mabilang na gaya ng buhangin sa tabi ng dagat. Nang dumating si Gideon, may isang lalaki na nagsasalaysay ng isang panaginip sa kanyang kasama at kanyang sinabi, nagkaroon ako ng isang panaginip. May isang munting tinapay na si Bada na gumulong patungo sa kampo ng Midian at umabot sa tolda. Tinamaan ng tolda at iyon ay bumaliktad at ito'y nawasak at sumagot ang kanyang kasama. Ito'y wala ng iba kundi ang tabak ni Gideon na anak ni Joash. Siya'y isang lalaking Israelita at sa kanyang kamay ibinigay ng Diyos ang Midian at ang buong hukbo.
Si Gideon nga, tulad ng aking sinabi, ay kinikilalang bayani ng pananampalataya. Subalit, ang paglalarawan kay Gideon ay tila hindi ayon sa ating karaniwang pagkaunawa o pagkakilala ng isang bayani. Pinakilala siya sa naunang kabanata na pinakamahina sa pamilya at maging ang kanyang angkan. At siya ay takot. Tama lang na siya ay matakot. Bakit? Dahil sila ay nasa ilalim ng pananakop ng mga Midyanita. Isang napaka marahas at malupit na mananakop sa kanila. At maging sa kanyang pamilya, sila ang pangunahing tumaguyod at sumamba kay Baal. Ito yung nakita natin patungkol sa ama ni Gideon na may-ari o kung saan nandun ang dambana ni Baal. Ang kanyang pag-alinlangan ay mukhang maayos at nasugpo na kung titingnan natin o babasahin natin ang kabanatang 7. Ngunit, marahil ito ay nangyari dahil sa natapos na kung saan ay may tanda ng balat ng tupa. Kung ang nakaraang mga huling talata ng kabanata 6, nandoon yung humiling si Gideon kung tunay nga na siya ay isinugo ng Diyos upang iligtas ang Israel, ay dapat may ganitong pangyayari. Ang tinatawag na balahibo ng tupa at ang sagiikan, kung tuyo ang balahibo ng tupa at basa ang lupain, ay marahil ito nga ang hudyat na siya ay tinawag. Ngunit humiling pa siya uli na baliktarin ang pangyayari. At nangyari nga ito ayon sa ninais ni Gideon. At ngayon, marahil ay handa na si Gideon na pangunahan ang bayan ng Israel sa pagsalakay sa kanilang mga kaaway upang tuluyang mailigtas ang bayan ng Israel sa pananakop na ito. Ngunit bago magtagumpay, kailangang maituwid ang kaisipan ni Gideon at maging ng Israel dahil sa kanilang espiritual na kalayaan at pagkagiliw. Tiyak na aangkinin ang kaluwalhatian kung sila ay magtatagumpay sa kanilang paglaban. Tandaan, may 32,000 kawal o mandirigma na kasama si Gideon. Marahil kung magtagumpay sila sa ganito karami, ay aangkinin nila ang tagumpay at kaluwalhatian. Ngunit ayon sa talatang 2, ito ay magiging mahalagang talata upang maunawaan natin ang buong kabanatang 7. Sinabi roon na baka sabihin nila na ang sarili kong kamay ang nagligtas sa akin. Ayaw ng Panginoon na ipagkaloob ng Israel sa kanilang lakas at galing ang tagumpay na ipagkakaloob ng Diyos para sa Kanya. Kaya't nagpahayag ang mga talatang ito o ang talatang ito ay magpapahayag ng isang prinsipyo ng pakikitungo ng Diyos sa Kanyang bayan at maging sa sangkatauhan. Dahil hindi sa kapangyarihan ng tao ang pagliligtas, kundi ito'y sa pagkapangyarihan at lakas ng Diyos lamang mangyayari. Kaya ganito ang mensahe na ating titingnan sa hapong ito mula sa ating binasang mga talata. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng lakas at kapangyarihan ng Diyos upang ang kaluwalhatian ay mapa sa Kanya at hindi sa tao. Salvation is entirely by the strength and power of God in order that glory be upon Him and not in man. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng lakas at kapangyarihan ng Diyos upang ang kaluwalhatian ay mapa sa Kanya at hindi sa tao. Ang pagtataguyod ng Israel at ng bawat Kristiyano upang hindi ito'y mahulog sa tuluyang pagtalikod ay sa kapangyarihan ng Diyos lamang. Kaya tama lang na maiukol ang kaluwalhatian sa Kanya, sa Diyos na nagtataguyod, sa Diyos na nagtutustos ng Kanyang bayan, ng Kanyang alagad, sapagkat ang pagsulong ng kaharian ng Diyos ay patungkol sa Kanya at ito'y hindi patungkol sa tao. Hindi ito patungkol sa akin at sa iyo, kundi ito'y patungkol lamang sa Diyos.
Dalawang bagay ang tinuturo ng Diyos sa Israel upang maiahon sila sa kamay ng kaaway na siya ring paraan para sa atin. Una, dinaig ng kapangyarihan ng Diyos ang kahinaan ng tao. God's strength overcomes human weakness. At pangalawa, ang salita ng Diyos ay nagpapalakas ng pananampalataya at tiwala. God's word boosts faith and confidence. Tingnan natin ang una. Dinaig ng kapangyarihan ng Diyos ang kahinaan ng tao. God's strength overcomes human weakness. Sa sa ikalawang talata na sinabi ko na isa itong mahalagang talata upang maunawaan natin ang tagpong ito, ang ikapitong kabanata, ang pagtaguyod ng Israel at ng bawat o ang maging sa gitna ng paghihirap ng bayang Israel sa ilalim ng mga Midyanita, hindi siya nakakatiyak na ang pagmamataas, sariling kakayanan at kayabangan nito ay natanggal na. Bagamat sa puntong ito, nariyan na ang pangako ng Diyos upang iahon sila, hindi nakakatiyak tayo at lalo sila na nawala na ang kanilang yabang, ang kanilang pagkilala sa kanilang kakayanan upang maiahon sila sa kanilang kinasasadlakan. Kaya kailangan gumawa ang Diyos ng hakbang upang tiyakin at ilantad sa kanila ang natanging sa kapangyarihan niya makakatakas ang Israel sa kaaway. Hindi ito maaaring sa kanilang lakas at kakayanan. Ang sabi nga ng talatang 2, upang hindi magmalaki laban sa Diyos, kailangang alisin ang anumang kaisipan at pagmamalaki ng Israel o ni Gideon na tagapanguna sa bayang Israel, nasa kanilang lakas lamang sila makakaahon o maliligtas sa mga kaaway. Kaya't ang pagbangon mula sa pagkakasala upang iligtas sa tuluyang pagtalikod ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at hindi ng tao. Rising from sin and be saved from complete apostasy is by the power of God and not of man. Hindi pwedeng umasa sa kapangyarihan ng tao. Wala ito sa lakas at kakayanan ng tao. Upang ipaunawa na ang kapangyarihan ay sa pamamagitan ng Diyos lamang, dalawang pagsubok ang ipapagawa ng Diyos kay Gideon. Ito yung mga kwentong pamilyar sa atin. Ito yung mga kwento kung saan marahil naalala natin, lalo na sa mga bata na lumaki sa iglesia, sa mga Sunday school lessons ninyo sa iglesia. At napakagandang mga kwento ito. Ngunit itong mga pagsubok o kwento at ng pagsubok ay upang magturo sa Israel o bigyan ng pagtuturo ang Israel. Ang unang pagsubok ay pagsubok ng katapangan. Sa hamon na ang mga matatakutin at nanginginig ay umuwi na, may biglang tumugon. Tumugon ang 22,000. Sila'y tumalikod. Natira na lamang ay 10,000 mga kawal o mga mandirigma. Ito ay isang paraan nung panahon na yon, ayon sa Deuteronomy 20 and verse 8, ang sabi roon, kung sila ay nakikipagdigma, kailangang bigyang babala ang mga lalaking lalaban. Ang sabi roon, ang mga matatakutin at mahihina ang loob ay umalis. Marahil may simpleng dahilan ito. Baka makahawa pa sila sa mga ibang kasamahan at maging dahilan upang matalo, malupig at tumalikod ng tuluyan ang karamihan. Kaya kailangan ng buong loob ng sandatahan ng mga mandirigmang ito na sila'y susulong upang makipaglaban. Subalit, hindi sapat ang pagsubok. May isa pa. Ngunit ito ay sa kakaibang paraan, sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig. Tandaan natin, nasa bukal sila ng harod. At ang ibig sabihin ng harod ay panginginig.
Kaya nasa bukal sila kung saan marahil nanginginig ang mga tao dahil sa kanilang kinakaharap na mga kalaban na napakarami at napakalakas. At sa tagpong ito, ayon sa salaysay, 2 grupo ang hiniwalay sa pamamagitan ng kanilang pag-inom. Ang uminom katulad ng aso ay hiniwalay sa uminom na nakaluhod. Bilang ng mga uminom katulad ng aso ay 300. Ito yung sinatawag nating Gideon's 300. May iba't ibang opinyon marahil kung bakit ang pag-inom ng tulad ng aso ang pinili. Ayon sa iba, dahil marahil kinuha nila ang tubig at ininom nila na nakaganon, ay ito yung mga nagmamasid, ito yung mga magagaling at mga marurunong na mandirigma na tinitingnan ang paligid, lalo na kung nasaan ang mga kaaway. Ngunit hindi malinaw sa ating talata na ito ang dahilan. Marahil ang pinakasimple at payak na dahilan ay upang gamitin ito ng Diyos, gumawa siya ng paraan upang mahiwalay niya o mapapakonti pa niya ang mga bilang ng mga mandirigma na gagamitin niya para sa kanyang pakikipaglaban sa kaaway sa pangunguna ni Gideon. Katunayan, ang natitirang mga mandirigma ay magagamit sa susunod na yugto ng digmaan. Hindi nangangahulugan na yung mga tumalikod ay wala nang saysay. Sila ay magagamit pa sa susunod na kabanata. Meron silang puwang, meron silang gagawin upang maging kasangkapan ng Diyos na puksain pa ang natitirang mga kaaway. Ngunit sa yugtong ito, ang gustong iparating ng Panginoon kay Gideon at sa bayan ng Israel, kailangang hindi kayo, dahil posible kayong magmalaki, kailangang ibaba ko pa sa pinakakaunti na bilang ng mga sundalo o mga mandirigma upang gamitin sa aking gagawing pagsalakay sa mga kalaban. Sa katunayan, 1% lamang ang matitira sa naunang 32,000. Isipin nyo, 99% ang nawala. 1% lamang ang itinira ng Diyos na gagamitin niya sa pakikipaglaban sa kaaway. At hindi lang yon, bukod sa kakaunti sila, kakaiba ang kanilang mga sandata, trumpeta, mga banga at sulo bilang panlaban sa kaaway. Hindi lamang dihado sa bilang, ngunit dihado sa sandata. Kaya sa mata ng tao ay walang pag-asa. Sino bang mag-aakala na may pag-asa ito? Na makipagdigma sa napakadaming mga Midyanita at Amalekita na parang balang ang dami. Tiyak na magagapi ng kaaway, siguradong matatalo sila. Ngunit yan ay pangtaong pagsusuri at pagpuna. Hindi yon ayon sa layunin ng Diyos. Ngunit di ba, ganon din ang panglait ng mga pinuno ng simbahan ng Israel sa mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Sino ba ang mga naunang alagad ng ating Panginoong Hesus? Ano ang kanilang pagsusuri? Walang mga sinabi ang alagad ng Panginoong Hesus. Sila yung mga walang pinag-aralan. Sila yung mga ordinaryong mga mangingisda, mga mamamayan ng panahon na yon. Ngunit, alam natin ang kwento ng kasaysayan ng Iglesia ng Diyos. Kinasangkapan sila sa pagsulong ng Iglesia ng Diyos sa kasaysayan dahil sa pamamagitan ng kahinaan at mga marurupok na mga sisidlan at kasangkapan na ipahayag ang Ebanghelyo para sa kaligtasan ng mga makasalanan, kaya't ang kaluwalhatian ay para sa Diyos, hindi sa kinasangkapan lamang. Sa kasalukuyang digmaan o giyera dyan sa Israel, marahil isa sa makikita nating may mga special na mga misyon ay yung tinatawag na Special Forces o yung mga elite squad
Dahil sila yung mga special mission, gagamitin sila ng kanilang mga gobyerno upang magkaroon ng special mission anuman ang kanilang gagawin. At ang mga anak ng Diyos ay may special mission mula sa Diyos. Ang iglesia ay nasa isang misyon. Mga ordinaryong tao ang kasangkapan o ang mga alagad ng Diyos, ngunit binibiyayaan ng kapangyarihan ng Diyos upang hindi tayo umasa sa ating sarili at tayo umasa lamang sa biyaya, kapangyarihan at karunungan ng Diyos upang isulong ang kanyang layunin ng pagliligtas. Kaya ang hamon sa atin ay puksain ang saloobin na umaasa lamang sa iyong kakayahan at lakas upang labanan ang kasalanan at iwasan ang iyong sarili mula sa pagtalikod. Mortify the attitude or thought of solely relying on your ability and strength to fight sin and spare yourself from turning away. Totoo, bagamat aasa tayo sa biyaya ng Diyos, at isang katotohanan yan na dito pa lamang ay pinapakita ng may akda, ngunit may tungkulin ang isang alagad na gamitin ang mga kasangkapan ng pagtatagumpay laban sa pagkakasala at kung nasa pagkahulog ka ng pagkasala upang maiahon ka sa ganyang kalalagayan. Hindi pwedeng mahiwalay ang pagkasoberano ng Diyos at ang responsibilidad ng kanyang alagad. Kaya nga sa pagsulong ng Israel upang labanan ang mga Midyanita, ginamit nila ang paraan na inilahad ng Diyos. Mga kasangkapang pandigma, sila'y sinigaw nila ang pangalan ng Diyos sa kanilang pagsulong dahil ang tagumpay nila ay hindi sa kanilang sarili, kundi sa pangalan ng Diyos. Pagkilala na ang Diyos lang ang may gawa ng mga bagay na ito. Mapalin lang ang ating mga puso dahil kung makayanan nating mapagtagumpayan ang mga hamon, pagsubok at pagkahulog sa pagkakasala, maaari nating tapikin ang ating mga sarili na sinasabi na ang lakas mo, ang galing mo, kinaya mo. Iyan ay isang mapanlin lang ng mga kaisipan, ng mga pananalita na gagawa lamang natin dahil sa biyaya ng Diyos. Inaangkin natin ang kaluwalhatian na tanging sa Diyos lamang. Siya lang dapat ang mabigyang kaluwalhatian. Kaya tinawag ito ng isang theologian na tayo ay mga glory thieves. Inaangkin natin sa ating mga sarili. Dahil sa ugali ng mga tao ng Diyos na luwalhatiin ang kanilang sariling mga pagsisikap, magtiwala sa kanilang mga napatunayang pamamaraan upang bigyang katwiran ang kanilang sariling mga kontribusyon, isipin ang kanilang katalinuhan, iginiit ng Diyos na ang kanyang mga tao ay mapababa sa isang estado ng kawalan ng kakayanan. Kailangan tayong ibaba ng Diyos upang hindi tayo umasa sa ating sarili, kundi tayo aasa lamang sa kanyang biyaya at sa kanyang kapangyarihan. Dahil ayon sa 2 talata muli, ang sarili kong kamay ang nagligtas sa akin. Ito ay maaari nating kahuhulugan. At kailangan tayong mag-ingat. Ayon kay Mosab Yosef, marami siyang pinagdaraanan. Nakulong siya dahil pinagbintangan siyang isang lumalaban o isang tulad ng kanyang ama. At dumana siya na napakahirap. Mahirap ang kanyang pinagdaanan sa kulungan. Mga parusa, mga parusang inabot, at pagkakulong na napakahabang buhay. At ngunit sa kanyang pagbabahagi ng kanyang conversion, ibinahagi niya
ang mga bagay na kanyang pinagdaanan ay naging kasangkapan ng Diyos upang sa punto na siya'y magkaroon, misteryuhan ng salita ng Panginoon, ito ay mas madali nang natanggap sa kalooban ng Diyos. Ang mga probidensyang ito ay nangyari sa kanya upang sa panahong na naisin ng Diyos ay kilalanin niya ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay bilang kanyang tagapagligtas. Kaya napakagandang paalala sa atin na hindi sa ating lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos lamang. Ngunit pangalawa, ang salita ng Diyos ay nagpapalakas ng pananampalataya at tiwala. God's Word boosts faith and confidence. Tila hindi pa sapat ang paghahanda ni Gideon upang harapin ang mga kaaway. Para maging buo ang loob at lumakas ang kumpiyansa, inatasan ng Diyos na tumungo si Gideon sa kampo ng mga Midianita upang magmanman at alamin ang kanyang mga kaaway. Siguro ang tanong natin, may takot pa kaya si Gideon sa panahon na yon? Marahil, meron pa. May natitira pang kaba. Kung meron pang natitirang pag-aalinlangan, mas mabuti na maintindihan niya ang disposisyon at kahandaan ng kanyang mga kaaway. Kaya kinuha niya ang alok ng Diyos upang pawiin ang natitirang takot, maging ang kanyang kawalan ng pagtitiwala. At napakaganda ang kanyang napakinggan. Sa pakikinig ng mga usapan ng mga Midianita, ito ay naging paraan ng Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Kakaibang panaginip. Isang munting tinapay ang gumulong at bumagsak sa tolda. Pinabagsak ito. Ang interpretasyon, walang iba kundi ang tabak ni Gideon sa kanyang kamay ibibigay ng Diyos ang mga Midianita. Hindi natin lubos maisip paano nangyari yun. Parang kung sa ating karaniwang mga salita, nagkataon na nandun siya sa lugar na yun at nagsalaysay ang isang Midianita ng kanyang panaginip na binigyang interpretasyon ng isang kasama. Ngunit makapangyarihan ng Diyos. Sa kanyang paglalayon, ginamit niya ito para palakasin si Gideon. Paraan para sa pagpapalakas ng kamay ni Gideon upang kanyang masalakay ang kampo ng kaaway. Kaya ang pananampalataya sa Diyos ay nabubuo sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa kanyang salita na nagiging batayan para sa tiwalang pagkilos. Faith in God is built by searching His Word. That becomes the confident basis for one's action. Ang pinagtibay na pagtitiwala ni Gideon sa kapangyarihan ng salita ng Diyos ay nagbunsod sa ibayong pagkilos. Ang pananampalataya ay napagtitibay kapag inilapat mo ang anumang takot ayon sa katiyakan ng salita ng Diyos. Ano yung takot mo? Ano yung pangamba mo? Ilapat mo iyon kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. At doon ka makakasumpong ng katibayan at lakas upang gawin ang nararapat. Sa digmaan, mahalaga ang pangangalap ng intelligence information. Buo man ang loob mo sa labanan, may ibang kalamangan kung ang alam mo o kung alam mo ang disposisyon at plano ng iyong kalaban. Isang praktikal na bagay yan. At pinahintulutan ng Diyos si Gideon na masuri ang kanyang mga kaaway. Ang kanyang planong taktika ay nakumpirma mula sa nakalap na impormasyon. Kaya't sa pamamagitan ng mapagbiyayang pakikitungo at probisyon ng Diyos kay Gideon, siya'y inatasan na dalhin ang kanyang mga takot at kahinaan at iharap ito sa katotohanan ng salita ng Diyos. Dalhin ang kanyang mga alinlangan at pangamba sa pagtitiyak ng Diyos. Anumang pagdududa sa maaring kapahamakan na mangyayari,
Iayon ito sa pagliligtas ng Diyos. Sa pangakong pagliligtas ng Diyos. Di ba ito ang pangako ni Jesus sa Lucas 12, talatang 32? Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat nakakalugod sa inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Hindi nagbabago ang pangako ng Diyos. Patuloy ito na pangako maging sa ating kapanahunan. Ito ay ating pwedeng panghawakan. Ang plano ng Diyos ay mangyayari at matutupad. Ito ay katiyakan para sa iyo, maging sa akin, at may mga practical na implikasyon ito sa maraming bagay sa ating buhay. Ang naging tugon ni Gideon sa paglalahad ng Diyos ay siya'y sumamba. At sa pamamagitan ng bagong nahanap na pagtitiwala, ay ipinahayag niya ang pagsunod. Tinipon ang mga mandirigma at ang salita niya ibinigay ng Panginoon ang hukbo. Tunay na lumakas ang loob ni Gideon. Hindi dahil siya ay malakas. At matutunghayan natin yan sa susunod na mga kabanata kung sino si Gideon, ang tunay na Gideon. Ngunit ang kalakasan niya sa yugtong ito ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Noong nakaraang linggo ay dumalaw si President Biden sa Israel. Siya ay tumayo sa gitna ng labanan. Siya ay pumunta at tumungo upang magbigay pahayag at suporta sa bayan ng Israel sa pangunguna ng kanilang Prime Minister, si Benjamin Netanyahu. Ang sabi niya, tumatayo kami kasama niyo. Siya ay makapangyarihang presidente sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Ngunit, mas tiyak at matibay ang pagtayo ng Diyos para sa kanyang bayan. Walang panama ang makapangyarihang presidenteng si President Biden dahil sa atin, sa mananampalataya, sa kanyang mga alagad at anak, ang makapangyarihang Diyos ang nasa likod natin, ang nagtataguyod para sa atin. Kaya ang hamon sa atin, itinatatag mo ba ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng masusing pagsasaliksik ng kasulatan o sa sariling kaisipan o paniniwala? Are you building your faith by thoroughly searching scriptures or grounding on self-perceived understanding of what God wants from you? Sa mga huling gabi ng buhay ng Panginoong Hesus, ginawa niyang palalahanan at hikayatin ang kanyang mga alagad. Ayon sa Juan 16, talatang 33, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Ang mundo ay walang kamaliang magdadala at magdudulot ng kaguluhan. Ito'y nararanasan marahil natin. Nakikita natin to sa paligid. Hindi sinabi ng Panginoon na wala ng kaguluhan dahil sa kanyang pagdaig nito. Nariyan pa rin ang ating mga kaaway, ang mga tutuligsa, ang mga magpapahirap sa atin, lalo na pag tumatayo tayo sa ating pananampalataya. Ngunit may kapanatagan sa kabila nito. Ang pagtatagumpay ay mararanasan sa pamamagitan ng iyong katapatan. Walang ibang paraan. Ang pagtatagumpay mo ay mararanasan mo kung ikay naging tapat. Walang shortcut ito. Walang ibang paraan na ginawa o ninais ang Diyos. Napagtagumpayan ito ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang katapatan sa krus, sa kanyang kamatayan. Sa kanyang kamatayan, ang kanyang pagsunod sa Ama
ay naging daan ng katiyakan ng kaligtasan ng mga makasalanan at ng kanyang mga hinirang. Dahil sa pagsunod ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama, sa kalooban nito, merong kaligtasan ang sinumang makasalanan. At ito ay muling paanyaya sa isang wala bang Kristo sa kanyang buhay. Dahil ang pag-asa mo lamang, dahil sa pagsunod ng Panginoong Hesus na siyang ipinako sa krus para sa kapatawaran ng mga makasalanan. Kaya't ang iyong katapatan ay nangangahulugan ng iyong kamatayan sa kasalanan. Na mamamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Yan ang sinabi ni Pablo o ni Pedro sa unang Pedro 2, talatang 24. Ang iyong kasalanan ay dapat mong puksain. Dapat mong talikuran ang iyong mga pagkakasala ayon sa Panginoong, sa utos ng ating banal na Diyos. Si Joshua Mitchell, isang profesor at manunulat, isang Kristiyanong manunulat, ay sumulat ng isang aklat. Ang title nito ay American Awakening. At ganito ang sinabi niya, "We are living in the midst of an American awakening. Much like the Great Awakenings, only this time without God and without forgiveness." Ito ay patungkol sa mga nangyayari sa Amerika sa panahong ito. Yung tinatawag na identity politics at mga iba pang mga nangyayari sa lipunan, sa kultura ng Amerika, kung saan tila natatangay ang mga Kristiyano, kung parang natatangay ang mga Kristiyano at nanghihina ang impluensya ng pananampalatayang Kristiyano. At isang nakita ng dahilan o isang mga pangyayari na nagaganap ngayon ay ang paglitaw ng tinatawag na substitute. Ang problema ng huwad na discipleship. Ginagawang kapalit ang mga pandagdag. Ang supplement ay ginagawang pandagdag o ginawang pamalit. Narito ang marahil sa mga supplements o pandagdag na ginagawang substitute o kapalit ng mga tao sa kanilang kapanahunan. At marahil pamilyar tayo sa mga iba't ibang uri na ito. FB friends ay nagiging kapalit ng totoong kaibigan. Pagbabasa ng blog ay ginagawang pamalit sa pagbabasa ng Biblia. Online worship ay ginawang pamalit sa face-to-face worship. Nag-aalaga ng mga hayop sa halip na mag-aalaga ng kanilang mga anak. Ang Sunday school ay ginawang pamalit sa halip na pampamilyang pag-aaral ng salita. Marami pang marahil na aplikasyon o mga bagay na pwede nating isipin sa mga nangyayari sa ating kapanahunan. Substitutes ang ginagawa ng mga tao sa halip na mga karapat-dapat gawin, lalo na ng isang Kristiyano. Kaya magsuri tayo at mag-ingat. Baka nahuhulog tayo sa mga pamalit na ito, halip na gawin natin ang tama at karapat-dapat ayon sa salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon dahil hindi tayo iniwan sa ating mga sarili. Dahil bagamat tayo ay puno ng mga masasamang impluensya at parahil mga hamon sa kapaligiran, meron tayong isang tagapag-ingat, ang ating Panginoong Hesus, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang gumagabay sa atin upang itaguyod tayo. Hindi dahil tayo ay magagaling, matatalino, mga tapat na mga lingkod ng Diyos, ngunit dahil ang Diyos natin ay tapat, makapangyarihan. Kaya tayo ay makatatayo
patuloy na makapaglilingkod at susulong dahil merong tayong dakilang tagapag-ingat. Nawa yan ang ating pakaisipin sa ating pag-awit ng ating huling himno, dakilang tagapag-ingat. Magwakas po tayo sa panalangin. Muli, dakilang Diyos, tunay nga na kamangha-mangha ang inyong kapangyarihan, ang inyong karunungan, ang inyong biyaya sa inyong mga alagad, sa inyong iglesia. Tunay nga, Panginoon, na ang pagtataguyod ng aming buhay bilang mananampalataya, bilang tagasunod ng aming Panginoong Hesus, ay hindi namin pwedeng angkinin o tingnan sa aming kapangyarihan, karunungan, at maging sa aming mga lakas. Ito ay nagmumula lamang sa mapagbiyayang pagtataguyod niyo sa amin, sa araw-araw, sa minuto na kami nabubuhay sa mundong ito, sa aming iba't ibang gawain, sa pag-aaral, maging sa aming pagtatrabaho, at sa aming mga pamilya. Tunay nga na kamangha-mangha ang inyong biyaya, ang inyong lakas at ang inyong salita na kami gabayan at upang kami ay hikayatin sa daan ng pagsunod at pagpapakabanal. Tunay nga, O Diyos, na wala kaming pwedeng ipagmalaki dahil kami ay nakarapat-dapat mong puksain ay iyong inabot ayon sa biyayang ipinagkaloob niyo sa pagsugo ng inyong anak, ang aming Panginoong Hesus. Nawa kami ay tumingin sa inyo, umasa sa inyong biyaya, at maging sa mga wala pa kay Kristo, sila, Panginoon, ay inyong abutin ng inyong biyaya ng kaligtasan upang kilalalin nila na tanging ang pag-asa nila sa buhay ito, sa pagharap nila sa iyo, sa paghuhukom, ay sa pamamagitan lamang ng minsang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo upang maging pantubos sa mga makasalanan. Salamat, O Diyos, sa inyong salita. Tunay nawa na ito'y naging pagkain sa aming mga kaluluwa, at nawa ang pangalan niyo lang ang siyang mabigyang kaluwalhatian sa pagtitipon ng inyong iglesia. Sapagkat ang lahat nito ay panalangin namin at hiling sa pangalan naming Panginoong Hesus. Amen.